katanungan ka ba sa aral ng simbahang Katolika? Naghahanap ka ba ng katotohanan at liwanag? Patuloy na nagsusulong sa mga salita ng Diyos? Mag-aral at pakinig sa palatuntunang Apolohetika, ang palatuntunang nagbibigay liwanag ukol sa mga turo ng simbahan batay sa mga nasusulat sa banal na kasulatan. Apolohetika, tuwing linggo, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, kasama si Brother Marco Evangelista. Apolohetika, dito sa Veritas 846, Radyo Totoo. Ave Maria! Gracia plena! Mapagpalang araw po ng linggo, mga kapanalig. Ang dalangin nating sumapit sa lahat. Samahan po ninyo kami sa mga sandali ng pag-aaral sa salita ng Diyos at pagtatanggol sa ating pananampalatayang Katoliko. Ito po si Brother Marco C. Evangelista. Mapagpalang araw po ng linggo ng pagkabuhay, mga kapanalig. Manatili po tayong pag-aralan, isabuhay at ipagtanggol ang ating pananampalataya. Ito po si Tatang Larry Lamco Malyari. Isang mapagpalang hapon po. Si Kristo ay muling nabuhay. Aleluya. Ito po si Brother Louie Hermosa ng Company of St. Dominic, Archdiocese of Manila. Purihin ng Panginoon. Ito po si Brother Marlon Azuelo. Makinig, magsaliksik. Amen. Si Jesus ay nabuhay na mag-uli. Kaya meron akong paboritong kanta, bata pa ako mga way back of 1982, yung magsaya, magalak, maging maligaya, si Jesus ay nabuhay na maguli, magsiawit ng papuri at kaluwalhatian, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Hindi sumigaw na sumigaw. Kasi bago yung ating setup ngayon. Talagang Ganda ng sound, buong-buong. soundproof tayo ngayon, mga kapanalig. Ilaw ngayon, iba na ang setup. At dahil po ngayon ay linggo ng muling pagkabuhay, hindi ho nangangahulugan na muli na namang namatay at nabuhay si Jesus, physical. Hindi po. Doon po sa mga bumabati ko sa amin, ito po ay pag-alala, commemoration. Yun natatandaan po ninyo. Okay? So, ngayon po, month of April, no? April 4 to be exact, tayo po ay nag-aalay ng dedikasyon ng buwan na ito sa kabanal-banalang sakramento. Month is month of the Blessed Sacrament. Kaya, continuation ng ating topic last Sunday, yung ating paksa ngayon is about the Holy Eucharist. Of course, kasama natin ang ating production assistant, si Brother John Rick Orense, at ang ating napakagwapong technician, si Brother Engineer Marlon San Diego. Ayun, kumakaw. Parang tagal na nawala Kumakaway-kaway pa. Si Alex! Si Alex ba yun? Hindi ka nakilala, matanda na Christmas Makapanggabi to. Makapayat Dahil po ngayon ay araw ng Blessed Sacrament, buwan, no? Buwan. Dedicated for the month of the Most Blessed Sacrament. Tayo po ay magsimula muna sa isang panalangin. Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. I adore you, O Jesus, true God and true man, present in the Holy Eucharist, united in spirit with all the faithful on earth, and all the blessed in heaven, we adore thee. In deepest gratitude for so great a blessing, I love thee, my Jesus, with my whole heart. For thou art all perfect and all worthy of love. Give me grace nevermore in any way to offend thee. And grant that I, being refreshed by the Eucharistic presence here on earth, may be found worthy to come to the enjoyment with Mary of thine eternal and ever blessed presence in heaven. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maligayang pakikinig po sa lahat ng mga kapanalig natin dyan po sa ating website, sa Radio Veritas, at sa atin pong Facebook Live. Maligayang pakikinig po. Shout out po sa inyong lahat. No, si Brother Henry, ay nandun na sa Saudi Arabia. Brother Henry, ingat ka dyan. Brother Elias Arsadon Jr., ingat ka din. Marami nagagalit sa mga post mo, pero wag mo silang pansinin. Tuloy ang laban. Si Brother Lynch Christopher Flores. Nako, maraming salamat. Pakigreet.
ang iyong uncle, si Tio Amor, listening you now. Ay, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Brother Nicasio Canonisado, mabuhay po kayo. Sister Medel Pabro, Sister Arlene Lariosa, Brother Arwel Valeroso, no? Si Brother Henry Abril Rehano, Rehano. Ingat ka lagi dyan. Okay. So, napag-usapan nung nakaraan linggo yung lugaw, Narinig niyo ba yun? Oo. Lugaw? Di ba? Naging naging hitik. Viral. Viral. Oo. Oo. Lugaw. Alam niyo mga kapanalig, sa totoo lang naman po, lugaw is essential. Kami po bilang mga misyonaryo, nakakarating po kami sa mga liblib na lugar, sa mga kabundukan, sa mga talagang poorest to the poor na mga tao. Alam mo ninyo, ang pagkain nila lugaw. Yes. Lugaw po. Kaya pagka meron ako nakita, nagpost, sabi niya, wala namang kwenta lugaw. Mali po. Ang lugaw po ay buhay ng maraming mga mahihirap. Totoo po yan. No? Buti na lang, may kaibigan tayo, si Brother Larry Mercado. Papakainin tayong lugaw sa Pasig. Ayan, Oo. sarapan lugaw. Tandaan niyo po mga kapanalig, if lugaw is essential, we are more essential to Jesus. Yes. Yan ang sabi ni Amen. Father Robert de la Cruz ng Nuestra Señora de las Saleras. Kung ang lugaw ay essential, higit tayong essential kay Jesus. Kaya nga si Jesus ay nag-alay ng kanyang sarili at namatay, niyakap ang krus para tayo ay magkaroon ng bagong buhay. No? So mga kapanalig, ano ang katotohanan sa banal na kasulatan na sinasabi natin tayo ay essential sa Diyos, sa ating Panginoon? Basahin natin, Tatang Larry, ikalawang aklat ng Pedro chapter 3 verse 9. Ang Panginoon noon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Napakalinaw po, di ba? Binibigyan ng pagkakataon ng Panginoong Diyos ang lahat dahil ayaw niya tayong mapahamak. Yes. Kaya ang bawat isa sa atin is very essential sa harap at sa mata ng Diyos. Actually, itong binasa natin, ito yung sinabi ni Jesus Ako'y paroroon sa Ama, ipaghahanda ko kayo ng tahanan at ako'y babalik. Yun yung pangakong hindi niya pa tinutupad. Bakit hindi niya pa tinutupad? Yung pagbalik. Yung pagbalik. Oo. Sapagkat marami pang naliligaw ng landas, binibigyan niya ng pagkakataon ang tao. Opo. Sapagkat ang tao ay mahalaga sa kanyang misyon ng kaligtasan. Okay, ito Tatang Larry, sinabi mo, di ba? Hindi pa nangyayari yung kanyang pagbabalik. Opo. Yun ang kanyang physical form, yung kung paano siya isinilang ng mahal na Inang Maria. Opo. Hindi pa bumabalik yung glorified body na yan na umakyat sa langit, yung resurrection or rather ascension. Ascension. Pero tandaan niyo po, ang Panginoong Yesus, yung buong esensya, yung buong diwa, yung buong siya, ay lagi nating kasama. Lagi nating kasama. Saan? Sa physical form pa rin. Saan nyo ng tinapay? Tinapay. Saan nyo ng tinapay? So, meron po tayo sa Iglesia Katolika na tinatawag na Misa at Eucharistia. Yan po yung ating pag-uusapan ngayong hapon, mga kapanalig. Tanungin po natin si Frater Louis. Frater Louis, ano po ba ang ibig sabihin ng Misa o yung lagi nating naririnig na Eucharistia? Nagmula ang termo ng misa sa wikang Latin na misa, double S po, no? Na ang kahulugan ay paghahayo, dismissal. Sa mas malalim na kahulugan, ito ay naglalarawan sa misyon ng simbahan upang ihayo sa buong sanlibutan. Ito po ay mababasa natin sa Mateo chapter 28 verse 19. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa, bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Okay. So yan ang wikang Latin. Latin. Kaya kung ite misa es, kumakanta yung pari nun sa Latin no? Naalala ko, umaatin pa ako ng traditional Latin mass. Oo. Yun po yung huling-huling sinasabi. Doon naman sa wikang Griego. Oo. Sa wikang Griego po, ito po ang sabi, dun po sa CCC chapter 1328, no? Basahin po natin. No? Catechism of the Catholic Church, Brother Marlon, number 1328. Ang kayamanang di mauubos ng sakramentong ito ay nakikilala sa pamamagitan ng iba't ibang pangalan na ibinibigay dito. Ang bawat pangalan ay nagpapahiwatig ng mga pananaw
nito. So sa Eucharistia ang sinasabi, Eucharistia sapagkat ito'y pasasalamat sa Diyos. Ang mga katagang Eucharistin. Yun yung pong nandun sa wikang Griego. Eucharistin. Eucharistin. Sa Latin naman ay misa. Misa. So Eucharistin at Eulogin ay nagpapagunita ng mga bendisyong Hudyo na naghahayag ng pagkain ng mga gawa ng Diyos, ang paglalang, ang pagtubos, at ang kabanalan. So meaning to say, mga kapanalig, ang banal na misa ay isa lamang po sa mga pangalan o sa tawag na nakapaloob sa sakramento ng breaking of the bread, ng Eucharistia. At bukod nga po sa tawag na banal na misa o Eucharistia, ang pagdiriwang ay tinatawag din pong the Lord's Supper, yung binanggit ko, breaking of the bread, memorial of the Lord's Passion and Resurrection, yun pong Holy Sacrifice, Holy and Divine Liturgy, at Holy Communion. Yan. So narinig ninyo, no? Puro Eucharist ang pinag-uusapan natin kasi nga ngayong month of April is dedicated po sa month of the Holy Eucharist, Most Blessed Sacrament. Meron po ba tayo, Tatang Laring, mababasa, Tatang Laring Malyari, na salitang Eucharistia? Mayroon po. Ang Eucharistia ay totoong mababasa sa Biblia. Nasa Meron Biblia ba? pala. Opo. Ngunit upang mabasa ito, huwag kang gagamit ng Tagalog. Ay, gano'n. Kinakailangang gamitin o basahin sa wikang Griego. Bakit Griego? Yan. Bakit Griego? Ang orihinal na wikang ginamit ng isulat ang Biblia. Dapat nating alalahanin na sa maraming wika na isalin ang Biblia at hindi lamang po sa wikang Pilipino. Eto na ko sanaye! Kung ang sali na wikang Pilipino o kahit Ingles ang hahanapan ng salita o terminong Eucharistia, mabibigo tayo sapagkat ang wikang Griego o sa wikang Griego ito matatagpuan. Normal na maraming pagkakataon na sa komunikasyon ay ginagamit ang multilingual na paraan upang higit na maintindihan ang pagpapaliwanag sa isang bagay o pangyayari. So ibig palang sabihin niyan, mga kapanalig, Tatang Larry, sa iyong paliwanag, pag hinanap mo yung term per se na Eucharistia, huwag kang kumuha ng Tagalog Bible, huwag kang kumuha ng English Bible. Opo. Kunin mo yan para matrace mo doon sa original language na ginamit, Opo. which is the Greek. Ano po ang ibig sabihin nun? Iyan po ay makikita natin sa 1 Corinthians chapter 11 verse 24. Ito, gamitin natin yung transliteration. Ang sabi dyan, kai Eucharistesas eklasen kai epen toto. Ayun. So narinig agad natin. 1 Corinthians 11:24, kai Eucharistesas. Ave Maria. Gracia plena. Oy, shout out po sa mga kapanalig natin abroad, Sister Nena Despidjones ng Maryland, USA, kay Brother Edgar Hordan ng Kingdom of Saudi Arabia, kay Sister Purissima Arsiaga ng Italy, Roma, Italy, kay Brother Nas Buenavides ng Australia, at kay Brother Jomel Malyare Otara ng USA. At nanonood po, nakikinig sa live video streaming ng Veritas 846. Thank you very much kay Omar Tabiosa. Salamat po kay Beth, Vicente Pabroa, Merceditas Karangdang, kay Toto Pan, kay Florence Salles, Roberta Baby Arcilla, at kay Sister Teresita Depanes. Amen. Malagayang pakikinig po, Happy Easter. At syempre, doon sa pinakamalayo, nasa Tarlac, si Brother Patangi, si Brother Adrian Patangi. Ayan, Tarlac. Tarlac. O, yung inaanak mo, baka makalimutan Brother mo. Jason Mamawal. At Yun. syempre si Angelo Dueñas. Okay. So tuloy po tayo. Oy, o nga pala ha, aside sa ating pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng Panginoon, ngayon din ay nagse-celebrate ang Radio Veritas ng kanyang ika-52 anibersaryo! Happy anniversary! Father Anton Pascual, happy anniversary po. We love you. Okay, sa lahat ng team,
sa loob ng management ng Radio Veritas sa mga kapanalig. Happy 52nd anniversary po sa ating lahat. Okay, binasa natin 1 Corinthians 11:24 sa transliteration kay Eucharistesas. Narinig mo yun, Tang? Yun. Ha? Hinahanap nila yung salitang Eucharisti. Ay nasa Griego pala. At tagal ko nang hinanap yan. Tumanda ako, hindi ko nakita. Hindi ka kasi nagbasa ng Greek. Hindi Oh. patsugo kasi. Yun lang. Okay, sa Tagalog, Frater Louis, ha? Yan ang ibig sabihin pala ay nagpasalamat at pinagpira, pirasyon. Yun. Another question, Frater Louis. Totoo ba? Totoo ba na ang laman, katawan at dugo ng Panginoong Jesucristo na ating tinatanggap sa anyo ng tinapay at alak, doon ba talaga siya? Yung buong presensya ng Panginoong Jesucristo? Mga kapanalig, sa aral po ng mga protestante, ganito ang kanilang paniniwala. Ang pagkain ng laman ni Jesus at pag-inom ng kanyang dugo ay simbolo lamang. Ha? No? Yun ang kanilang paniniwala. Simbolo lamang ng buong pusong pagtanggap ng kanyang paghahandog sa krus para sa ating kaligtasan na kanyang biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. No, yun po ay hinango natin sa gut question. Mahilig po sila dun, no? Born again yan, eh, no? po Born yan, no? again. Yun po ang kanilang paniniwala. So bilang totoong Kristiyano, no, mga Katoliko, nang mangaral ang Panginoong Jesucristo tungkol sa kaligtasan ng tao, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang tinapay na nagbibigay buhay. I-celebrate natin yan ng Huwebes Santo, no? Oo. Yung sa muling hapunan ng ating Panginoon. So pwede natin basahin yan, Brother Marlon? Of course, makikita po natin yan sa 1 chapter 6 verses 35 to 55. 51, I'm sorry. Sinabi ni Jesus, "Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay ay ang aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan." So, maliwanag ang sinabi ng Panginoon. Ang tinapay ay ang aking katawan. So, malayo po ito sa claim ng mga sektang protestante, no, na simbolo. So, again, babalikan natin sila sa practices nila. Sinasabi nila, biblical sila. So, nakasulat mismo sa Biblia na ang tinapay ang aking katawan. Hindi niya sinabi, simbolo ng aking katawan. Ang kalis na ito ay ang aking dugo. Hindi niya sinabing simbolo ng aking dugo. No? So, ang pagtanggap ng tinapay na ating pinaniniwala ang tunay na katawan o laman ni Jesus ay isang katibayan na sumasampalataya tayo sa kanyang salita. Hindi lamang isang simbolo ang tinapay tulad ng itinuturo at ipinapaliwanag ng mga tagapagturong protestante. At Yun. tandaan po natin mga kapanalig, mas higit nating dapat paniwalaan po ang salita ng Panginoong Hesus na ang kanyang laman ay maaari nating kainin sa pamamagitan ng tinapay kumpara sa salita ng mga ministro at pastor na ito ay isa lamang simbolo. Huwag po tayong tumulad sa mga Hudyo na nag-aalinlangan sa salita ng Panginoong Hesus. Ano ba yung behavior o attitude ng mga Hudyo na nagdududa kay Lord Jesus Christ nung sinabi niya na itong tinapay ay aking katawan, itong alak ay aking dugo? Basahin po natin, Tatang Larry, Ebanghelyo ni Juan chapter 6 verse 41 at 52. Nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi niyang, "Ako ang tinapay na bumaba sa langit." Dahil dito'y nagkaroon ng mainitang pagtatalo-talo ang mga Hudyo. Papaanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang makain natin? So mga kapanalig, napakalinaw po, literal na laman ang pagkakaintindi ng mga Hudyo na kanilang kakainin, kaya't hindi nila naunawaan yung ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo na siya mismo ang tinapay. Ang tinapay po ay ang kanyang laman sa pamamagitan ng huling hapunan. Muli pong ipinaunawa ng ating Panginoong Hesus kung paano natin makakain ang kanyang laman
upang ang sino mang kumain niyaon ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So maliwanag po nung sinabi ng Panginoong Yesus, no, nung kanyang ipahayag, no, kainin ninyo ang aking laman, ang mentality ng mga Hudyong nakikinig sa kanya, nasa harap niya, kakagatin siya. Cannibal ba Oo, siya? gagawin, di ba? Gagawin pa yata tayong cannibal nito, Kainin ang aking laman. Ngayon, paano natin kakainin yung laman ng Panginoong Yesus na nasa anyo na pwede natin kainin? Yung acceptable sa atin bilang tao. Di Opo. ba? Oo. Yun nga po, in-institute niya ang celebration ng banal na misa o Holy Eucharist. Tama yung sinabi ni Frater Louis doon nung Huwebes Santo, di ba? Frater Louis, ano nga ibig sabihin ng Huwebes Santo o Monday, Tuesday? Monday, Thursday? Thursday Oo. ay mandatum, no? Nang Yeah. ibig kong sabihin ay command, utos na dapat nating sundin, no? Yun po sa Huwebes Santo, itinatag ni Kristo ang sakramento ng Eucharistia at ang pagpapari. Ito po ay mababasa natin sa Mateo chapter 26, verse 26 to 28. Habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinaghati-hati nila iyon, ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin niyo ito at kainin. Ito ang aking katawan. Pagkatapos dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos, at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, uminom kayong lahat nito sapagkat ito ang aking dugo. Ipinagtitibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. So, sa tagpong ito ng huling hapunan, ito po yung tagpo no? Makikita natin na pinagtitibay ng ating Panginoong Jesucristo hindi literal, as in literal, na laman yung ating kakainin, no? Hindi po literal, kundi ito po ay sa pamamagitan sa anyo ng tinapay. Kaya nga dun sa Institution of the Holy Eucharist, dinampot niya yung tinapay, tapos may deklarasyon, tanggapin ninyo ito at kanin. Alam mo, habang nakikinig ako kay Frater, pakiwari ko, pari yung nagsasalita Pwede talaga maging pari ito, di ba? Merong sound of, pagiging sacerdote. Very solemn mag-deliver O ngayon, kung paano pong inutusan ng Panginoong Yesus ang hangin, no, ang dagat. Tandaan nyo, nung binabayo sila ng bagyo, di ba, nasa bangka sila, kung paanong inutusan ng Panginoon ang hangin at dagat upang tumahimik, yan po ay nasa Marcos 4:39, no? Kaya niya rin gawin na yung tinapay ay maging kanyang laman. Kung papaanong si Jesus ay naglakad sa ibabaw ng tubig sa Mateo 14:25, gaya niya rin gumawa ng himala na ang tinapay ay maging kanyang katawan. Kung kanyang napakain ang 5,000 katao mula sa 5 tinapay at 2 isda, nasa Lucas chapter 9 verse 13 to 17, mangyayari din lahat ng kanyang sasabihin. Kung paano niyang pinagaling ang mga may sakit, nasa Marcos chapter 6 verse 53 to 56, nagpalayas siya ng mga masasamang espiritu, nasa Mateo 8:16, binuhay niya ang patay, nasa Lucas 8:51 and 55, kasama na diyan si Lazarus, no? Hindi imposible, mga kapanalig, hindi imposible na ang tinapay ay maaari niyang gawing kanyang sariling laman sapagkat walang magagawa, no? Walang hindi magagawa ang Diyos. There is nothing impossible to Jesus. Ano nga sabi nung paborito mong verse, yung Marcos chapter 10 verse 27, Brother Marlon Asuelo, paborito mo yan Ganun ba? Anong sabi? Tiningnan sila ni Jesus, sinabi sa kanila, hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Yo. Actually, Paborito mo yan, hindi? paborito ko. Oh. Yan ang gusto mo. Yan ang Umamin. gusto ko. Kasi pagka nag-uusap tayo, sabi mo lagi, there's nothing impossible with God. Kaya sabi ko, paborito mo yan. Exactly. Hindi mo pala alam kung saan kukunin sa Bible Sorry naman. Anyway, so, dito malinaw po mga kapanalig no, na kung nanaisin ng Panginoong Jesus, maging ang bato ay maaari niyang gawing tinapay. In fact, dinner nga siya ng demonyo dito nakasulat po yan sa Matthew chapter 4 verse 3. Ano pong sabi?
nung dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito. So, even the devil, no? Devil himself, naniniwala na ito mismo ang Panginoong Hesus ay kaya niyang gawin kahit ang bato, gawin niyang tinapay. So, kung ang bato ay maaaring maging tinapay, gayon din naman, ang kanyang laman ay maaari ding maging tinapay at ito ang niloob ng Panginoon na gagawin. Totoo yan. Ayan, totoo Kaya yan. maganda yung sinabi niya doon sa John chapter 6 verse 48 eh. Ang liwanag ano? Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay, no? At saka hindi po devil. Devil na nga eh. Hindi oh. Tama, ano palagay mo? Okay lang po yun kasi Tagaluson naman tayo. Ganun ba? But anyway, mga Datayo kapanalig. din kayo doon. Oo. Yung sa binanggit mo, Brother Marco, no? Yung ang Juan 6:48, yung sinabi ni Jesus, ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay. Tandaan po natin mga kapanalig, ang pagkain ng kanyang laman o katawan ng ating Panginoong Hesukristo at pag-inom ng kanyang dugo, ang ibinigay niyang paraan upang ang tao po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung atin pong babalikan ang mga pangyayari sa halamanan ng Eden, pinagbili na ng Diyos sina Eva at Adan ng isang bagay na huwag nilang gawin, ang kumain ng bunga ng punong kahoy. Oo, actually yan yung tagpo na ano eh, na kung ang tao ay nadapa dahil sa pagkain, Yan. ang Diyos ibinangon niya rin tayo dahil sa pagkain. Amen. Kaya pagka pinagtugma natin yung tagpo doon sa unang pagkalalang ng tao, no? Nagkasala ang tao dahil sa pagkain, binuhay ang tao dahil sa pagkain. Sa ikalawang bahagi na po tayo ng ating palatuntunan. Happy anniversary po sa lahat. At binabati ko po si Brother Romeo Porca ng St. Michael Parish dyan po sa Marilao, Bulacan. Napakasipag na laiko na laging umaalalay dyan nung panahon na si Father Albert Santiago pa ang kura paroko dyan. Ngayon nandun na sa may katedral ng Malolos, Bulacan. Maligayang pakikinig po. Siyempre kasama nyo po si Brother Marco Evangelista, Tatang Larry Lamco Malyari, si Frater Louis Peñapiel Hermosa at si Brother Marlon Asuelo. Of course, hindi natin kasama sa team si Professor Jose Santos Jr. at si Brother J. Yumang. Okay, so mga kapanalig, samahan nyo kami ha. At para malaman ninyo, kami po ay nasa loob na ng 14 na taon. Ha? Oh, bakit na naman? Kaya pala tumanda na. Oo nga, ang ganda, para kang may corona. Oh. Para kang may corona. Para kang yung manok na may palong. Pero puti. Pero puti. Oo. Maligayang pakikinig po. Happy birthday kay Christian Martin Asuelo. Hoy, ano yan? Ito yung panganay ni Brother Marlon. Happy birthday, Martin. Inaanak ko to. Yeah. Inaanak ko. At si Sister Cristina Asuelo, yung kanya namang napakabait na may bahay. Yan yung Sister nanay. Toto, Cristina Asuelo, April 1, si Martin, April 3. Amen. Maligayang happy birthday. Maligaya na, happy birthday pa. Okay, binabati rin po natin si Brother Maximiliano Adriano ng Malolos, Bulacan at si Brother June Saison dyan po sa Diocese of Novaliches. Okay. So, tuloy tayo sa ating topic. Mamaya na tayo babati ulit, Tatang Larry, mga kapanalig. Okay, So, binanggit ko po, ang tao ay lumagpak dahil sa pagkain. At yan po ay ating makikita sa Genesis chapter 2 verse 16 to 17. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Wag na wag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. So dito po mga kapanalig, sa kabila ng bilin ng ating Panginoong Diyos, wag kakain ang tao ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Sinuway po ito nina Eva at Adan. Kaya nga kung paano pumasok ang kasalanan dahil sa unang lalaki at sa unang babae, nirebisa ito ng Diyos. Pumasok ang kaligtasan dahil kay Jesus, ang bagong Adan, at pumasok ang pagliligtas sa bagong Eva. Binaligtad, ginawang Abe, ang ating mahal na inang Maria. Okay? At tandaan nyo, Frater Louis, ano yung dapat nating tandaan dun sa kwento ni Eva at Adan? Dahil sa pagkain,
So dahil sa pagkain, ang tao ay namatay. Dahil sa pagkain, ang tao ay naging masuwayin sa Diyos. Kung paanong pinagbawalan ng Diyos na huwag kumain ng bunga ng punong kahoy ang tao, taliwas ito sa nais ng Panginoong Yesus. Siya ay nag-aanyaya na kainin ang kanyang laman upang ang tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa pagkain, namatay ang unang tao, kaya't sa pagkain din, ibinabalik ni Jesus ang buhay na walang hanggan para sa tao. At yan, sinelyuhan niya yan, Tatang Larry, di ba? Yung pagkakasabi yung pagkakasabi ni Pater Louie na sa pagkain namatay ang unang tao, sa pagkain din ni-restore ang tao, sinelyuhan niya yan. Nasa John chapter 6 verse 53 to 54. O yung pagdidiin, no? Pagdidiin ng ating Panginoong Hesukristo, pakinggan ninyo, mga kapanalig. Sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo Ay may buhay na walang hanggan. at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Kaya alam po ninyo mga kapanalig, dahil sa pahayag na ito ng ating Panginoong Hesus tungkol sa pagkain ng kanyang laman at pag-inom ng kanyang dugo, marami sa kanyang mga tagasunod ang tumalikod. Yung mga nakikinig sa kanya. Yung mga nakikinig. Ang termino dyan sa pinanggalingan ko, natisod. Natisod. Iba pa yung natiwalag, ha? Ay, iba yon. Iba pa. Natisod Oo. pa lang. Papunta ka na sa tiwalag. Ano nangyari doon sa pagkakasabi nating marami sa kanyang mga followers that time ang nakapakinig nung sinabing kainin ng aking laman, inumin ng kanyang dugo, Hindi sila naniwala Meron bang tala? May tala ba Meron ng po. ganyan? Hindi sila naniwala. Kaya ang itong ibinunga sa sais ng 1. Ah? 1666. Naku, napakadaming number, ba? 666 pa. Ano ba nangyari? Ano ba nangyari? Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. What a coincidence, yung number 666, ano? 666, no? Ang nangyari po pala dun sa 666 na yan, sa John, no? Marami sa kanyang mga alagad na. Oo, Alagad na. Ibig sabihin, tagasunod na. Oo. Tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Ang daming ganyan ngayon eh. Sa kasalukuyang panahon, mga kapanalig, may mga tumalikod sa pagtanggap ng katawan at dugo ng Panginoon. Ito yung mga tao, mga mananampalataya na nadaya, no, ng mga sinungaling at mandarayang mga tagapagturo na mga bagong usbong na sekta ngayon. Bakit kamo? May kilala ko, sikat na sikat eh. Sikat na sikat. Eto yung katapos niyang manalo, meron siyang nilalaban ng contest. Pagkatapos manalo, no, ay uuwi ng Pilipinas yan. Okay? Pagkatapos didiretso yan sa may Quiapo Church. Tapos diyan aattend siya ng misa. Tapos tatanggap siya ng komunyon. Nakapila pa siya, may kasama siya eh. Politikong mahilig sa mga flowers. Mahilig sa bulaklak. No, tapos tatanggap siya ngayon ng komunyon. Sabi ngayon nung pari doon sa Quiapo Church. Parang si Father Douglas Badung pa yun eh. This is sabi nga this is the body of Christ o body of Christ. Sumagot yung yung sikat. Amen. Tinanggap. Anong tinanggap niya? Ano tinanggap niya? Katawan at dugo sa anyong tinatay. Katawan at dugo. Sumagot siya. Anong sagot? Amen. Ano ibig sabihin? Pagsang-ayon. Pagsang-ayon. Abay, nakapakinig ng turo ng pastor eh. Nangyari. Aba, hindi na nagkukumunyon ngayon. Sabi niya ngayon, hindi na totoo yung katawan ni Kristo yan. Simbolo na lang yan. Ako meron din akong napanood na tumalikod. Sino? Dating naniniwala na ang banal na ostia ay tunay na katawan at dugo ni Jesus. Tumalikod. Ano Hindi lang nangyari? basta tumalikod. Nagtayo pa ng kulto. Ha? Sa punta sa taana. At saka nagsakristan pa yun Oo. Di ba? Ang nanay niya, devoto pa ni San Antonio de Padua. Oo. Kilala natin yun eh. Pero ano nangyari? Ano nangyari? Hindi na po nila pinaniwalaan yung ostya na siyang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa halip, no, ay kinalaban na ito, kinontra na ito. Hindi,
simbolo lang yan. So tandaan nyo po, no? Kapansin-pansin yung kabanata na ginamit natin, John chapter 6, verse 66. 666, no? Ito po yung naglalarawan kung sino yung mga taong nasa panig ng 666. At yan po yung inilalarawan din sa Aklat ng Pahayag, chapter 13, verse 18. Kailangan dito ang karunungan, maaaring malaman ng sino mang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw, sapagkat ito'y bilang ng isang tao, ang bilang ay 666. Kaya pag hindi mo na tinanggap ang katawan ni Jesus at isa ka na sa nagdedeklara na yan ay simbolo na lang, ikaw po ay nasama dun sa grupo ng 666. The 666 gang. Yun. Yan. Gusto mo banggitin ko sino yung sikat? Ayokong sabihin na si Manny Pacquiao yun. At ayoko rin sabihin yung binanggit mong dating sakristan Huwag na natin na banggitin. Si Felix Manalo, hindi po. ay, sige, wag na natin banggitin. Wag na natin banggitin. Okay, another question. Ano po ang patunay, Brother Marlon Asuelo, ha? Na totoong katawan at dugo ni Jesus ang tinapay at alak at ito'y hindi simbolo lamang. Anong ebidensya natin sa banal na kasulatan to claim that? Of course, nakasulat din ito sa 1 Corinthians chapter 11 verses 27 to 29. Ang sinumang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa, sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. So, kung titingnan natin mga kapanalig, kung ang tinapay at alak ay isang simbolo lamang tulad ng itinuturo ng mga pastor at ministro ng mga protestante, bakit nagbigay ng paalala si San Pablo na dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa kopa? So, maliwanag ang pinahayag ni Pablo sapagkat ang sinumang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. So yan ha, meaning to say, kailangan po ng pagsusuri ng sarili. Pagkakain ka nung tinapay. Opo. Kasi hindi yun ordinaryong tinapay. Tandaan po natin mga kapanalig, kung may kahatulan laban sa sarili ang tumatanggap ng tinapay at dugo na hindi karapat-dapat, hindi po ito isang simbolo lamang. Sa halip, ito po ay totoong katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ang tinapay po at alak ay simbolo lamang ayon sa mga pastor at ministro ng iba't ibang sekta protestante, nangangahulugan na ito isang ordinaryong tinapay at alak lamang. Kung ito po ay ordinaryong tinapay at alak, wala itong kaibahan sa nabibili natin sa mga bakery at tindahan. Katulad Brother Marco ng pandesal sa umaga. Bakit pagka bumili ka ba ng pandesal, sinasabi mo pa, Panginoon, di ako karapat-dapat kumain ng pandesal na ito. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako. Walang ganon? Walang ganon. Pero tayo, before the communion, no, before tayo kumain ng tinapay, ay inire-recite natin yon, yung tinatawag nating pagsusuri ng sarili. Mainam basahin natin ang official teaching, Katisismo ng Iglesia Katolika, number 1374, Frater Louis. Ang paraan ng presensyang pag-iiral ni Kristo sa mga anyong Eukaristiko ay pambihira. Itinatampok ang Eukaristiya ng higit sa lahat ng sakramento at ginagawang kaganapan ng buhay espiritual at lunduan ng lahat ng sakramento, Santo Tomas de Aquino. Sa kabanal-banalang sakramento ng Eukaristiya ay naroroong tunay, totoo, substansyal, ay katawan at dugo, taglay ang kaluluwa at pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang buong Kristo, ang presensya na ito ay tinatawag na real o totoo, hindi pansarili lamang, sapagkat ibang presensya ay real totoo, totoo din ang kanyang presensya ay higit sapagkat substantial, at dahil dito si Kristo, Diyos at tao, ay lubos nagiging presente o umiiral. Mga kapanalig, bakit po tinapay at alak
ang material na ginagamit o ginamit ng Panginoon sa banal na Eukaristya. Tandaan po natin, mula pa lamang doon sa lumang tipan ay ginagamit ng materyales sa pasasalamat ang tinapay at ang alak. Tinukoy po ng sumulat ng bagong tipan sa wikang Griego na Eukaristya ang huling hapunan ng Panginoon dahil ito po'y tumutugma sa isang kaganapan ng paghahandog sa lumang tipan na tinatawag na Toda Offering, no? Kung ang Eukaristya po sa wikang Griego ay nangangahulugan ng thanksgiving, ang terminong Toda naman po, T-O-D-A-H, no? T-O-D-A-H. Ang kahulugan naman na po nito ayon sa Hebreo na ginamit sa matandang tipan ay thanksgiving din. So pareho po. Kaya Opo. nga ang tinapay at alak, yan ang material na ginamit. Kasi po, traditionally, dun pa sa lumang tipan, Ginagamit yan na po na. yung ginamit na material. Hindi po biskwit at hindi po sunny grapes at saka Welch Welch grape juice. Mahal yan, mahal yan. katas ng ubas at talagang tinapay na walang libadura ang ginamit. Ave Maria! Gracia plena. Oh, bunabati natin Sister Karen De Los Santos. Tinanong ko sa inyo noong nakaraan, bakit De Los Santos? Sabi nyo, yun ang apelido. Karen Beltran. Beltran yun. Sa si Kuya Greg eh. At saka si Ate Lucy. Okay. Maligayang pakikinig Sister Karen and Beltran family ng Bungabon, Nueva Ecija. Bungabon. Okay. Brother Roland Albano, mabuhay po kayo. Aha, at binabati rin natin yung masugid nating taga-subaybay at taga-pakinig dyan po sa may San Miguel, Bulacan. Nako, after nito pupunta tayo ng pupunta tayo ng Plaridel. Binabati natin yung taga San Miguel, kaibigan natin si Binibining Roselia Galang. Ayan. Mabait na kaibigan to. At syempre, yung Mother Superior ng Angelic Sisters of the Annunciation o tinawag na ngayong Annunciation Sisters of Mary, si Mother Pauline Bacani, ay get well soon po. Masama ang katawan ni Mother. Pagaling po Mother, kayo. we love you so much. Pagaling ka, palakas ka, at ikaw ay laging kasama sa prayer namin. Mother Amen. Pauline Bacani kasama si Sister Josephine Reyes at syempre ganun din po si Sister Mary Michael Rubio. Mabuhay po kayo. Okay. Mm. Tuloy natin. Nanonood po, nakikinig sa ating live stream si Brother Alberto Ibanga, kay Lourdes Tirones. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, kay Luz Melinda Ularte. Thank you very much po. At kay Benaventura Kaindok. Happy Yan. listening. Okay. Okay. Alam niyo po, maraming tanong. Ang daming tanong eh. Bakit ostya ang tawag sa tinapay? Mababasa ba natin yan sa Biblia? Di ba? Bakit po tinatawag na bakit po ostya lang yung tinatanggap natin? Bakit dito hindi kasama yung alak? Bakit Oo. walang inom-inom ng alak? Actually, tanong yan ni Benaventura Kaindok eh. Sabi niya, ako po isang Katoliko. Tanong lang, bakit pag tumanggap ng komunyon o nung tinapay, walang alak, tinapay lang. Ay, yan, tinanong na ba? May Ayan nagtanong si na sa atin. Benaventura Kaindok na nakikinig sa Veritas sa live website. stream, Oo. website. Ayan. Okay, sagutin natin yan kasi may tanong na eh. Bakit Oo. ostya? Ito po mga kapanalig, no? Lalo na kay brother ano pa Benaventura Kaindok. Brother Benaventura. Okay, salamat po. Bakit ostya lang? Bakit walang alak, walang inom-inom? May nakaisip ng Katoliko sumagot eh. Oh, actually kami nag-invento dati niyan eh. Ganon? Oo. Anong sabi nyo? Oh, ano na yung tinapay? Oh, sige, diretso na. Oh. Bakit ganon? Si Father kumain ng tinapay. Walang alak. Uminom ng alak. Oh. Oh, bakit ang mga tao hindi? Oh, Anak ko naman, sinabi ko na nga yung tanong na yan. Ano nga sabi sa turo sa inyo? bitin ang tagay. Doon papunta yun eh. Ayun, nasagot to, no? Kaya daw walang inom ng alak kasi konti lang ang konti lang tagay. tagay. Bitin si Father. Okay, para maintindihan natin sa lahat ng nakikinig. Noong gabi po, bago ipinagkanulo ang ating Panginoong Jesucristo, tanging ang kanyang 12 alagad including Judas ang kasama niya sa hapag. At yan po ay nasa Mateo 26:20. Nang gabing iyon, dumulog sa mesa si Jesus kasama ang 12. So yung 12 alagad po ay tumanggap ng tinapay at alak upang ipakita sa kanila ng Panginoong Yesus ang kanyang paghahandog ng sarili sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
At ang 12 alagad, ang mga unang pari at obispo ng simbahang itinayo ng ating Panginoong Hesus. Yan yung sinabi ni Frater Louie kanina. Yung Huwebes Santo, no? Doon po in-institute ang Eucharist at doon din po inordinahan ang 12 alagad, ang unang mga pari at obispo ng simbahan ni Jesus na laganap sa buong sandaigdigan. So dapat nilang tularan ang paraan, yun pong manner ng paghahandog ng Panginoong Yesus sa kanyang sarili sa anyo ng tinapay at alak. So kung pag-aaralan po natin ang tagpo sa kauna-unahang misa, yung Last Supper na tinatawag natin, ang 12 alagad lamang po ang inabutan ng Panginoon o inabutan ng Panginoon ng tinapay at alak, at maliban sa kanila ay wala nang natukoy na iba pang tumanggap ng tinapay at alak sa tagpong iyon, yung Last Supper. Opo. So makaraan po ang paghihirap, pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo at kanyang pagkabuhay na mag-uli, which is sineselebrate natin ngayon, yung Easter Sunday. Ang Panginoong Jesus, siya po ay nagpakita sa 2 niyang alagad habang ang mga ito ay naglalakbay patungo sa nayon ng Emmaus. So basahin natin, Frater Louie o Brother Marlon, sino mauna sa inyo? Lucas chapter 24 verse 38 to 31. 28 to 31. Okay. Okay, malapit na sila sa nayong kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglakad. Ngunit siya ay pinigil nila. Tumuloy ka muna rito sa amin. Malapit na ang gabi. Dumidilim na, sabi nila. Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso iyon at ibinigay sa kanila. Noon nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus, subalit siya ay biglang nawala sa kanilang paningin. So, tulad ng tagpo sa huling hapunan, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat sa Diyos, pagkatapos pinagpira-piraso yon at ibinigay sa kanila. So kung papansinin natin, tinapay lamang ibinigay sa kanila ng Panginoon, walang kasamang alak. Yan yung sagot. Nangangahulugan ba na dahil tinapay lamang ibinigay sa 2 alagad, katawan lamang ng Panginoon ang kanilang tinanggap dahil walang ibinigay na alak? Hindi rin ba nila natanggap ang dugo ng Panginoon? So, Frater Louie, ano sa tingin mo doon? Isa sa mga biblical terms ng Eucharistia ay breaking of the bread. To, tatandaan po natin mga kapanalig. Dahil tinapay lamang ang tradisyonal na tinatanggap ng mga unang Kristiyano sa kanilang mga banal na gawain. Ito po ay mababasa natin sa Gawa, chapter 2, verse 42. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol, sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpira-piraso ng tinapay, at sa panalangin. Ganun din po sa verse 46. Araw-araw silang nagkakatipon sa templo, masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan, at may malinis na kalooban. Ayun. So mga kapanalig, doon po sa tanong na kapag tinanggap natin ang banal na ostya, katawan lang, wala ang dugo o hindi tayo pinaiinom. So sa isa pang simple na lohikang sagot, ganito po, simple lang naman. Dapat po nating tandaan na ang Panginoong Jesus ay buhay. Buhay. Sapagkat siya ay buhay, ang katawan na buhay ay may kakaakibat o may kasamang dugo. Yes. No? Sa mga kapatid, tayong mga tao, tayong mga Kristiyano Katoliko, kapag tayo po'y tumatanggap ng tinapay o ostya o yung katawan ng Panginoon, hindi lamang po katawan ang ating tinatanggap. Kabahagi po ng komposisyon ng buhay na katawan ay ang dugo. Sa pagtanggap po natin ng katawan sa anyong tinapay, automatiko pong tinatanggap natin ang dugo kahit hindi po tayo uminom ng alak sa kopa. Okay. Ibig sabihin, mga kapanalig, lalo na po dun sa ating kapanalig na Kaya Benaventura. Okay. Tinapay man o kasama ang alak na ating tatanggapin, kinakailangan po nating siyasatin ang ating sarili kung tayo ay karapat dapat tumanggap sa katawan at dugo ng Panginoon. So, may mga okasyon po, minsan kinakailangan literal kasama kang uminom dun sa
kopa, sa Opo. kanis. Opo. 'Di ba minsan nakikita natin yan mas madalas sa kasal. Kasal, Sa opo. kasal pinapainom, no? Para yung simbolikong pagkakalarawan dun sa institution of the Eucharist, makita natin ng ating naked eye. Pero in our faith, tulad doon ng mga unang Kristiyano, yung binasa ni Frater Louis sa Gawa chapter 2 verse 42 at yung verse 46, araw-araw sila'y nagkakatipon, nagpipira-piraso ng tinapay. So yun po ang dahilan kung bakit until now, practice po natin tinapay lang ang pagtanggap. Kasi yung tinapay na yan, katawan ni Jesus, buhay po yan. At walang buhay na katawan na walang dugo. Tandaan Yes, niyo. Opo. Kaya tayo ay tumatanggap ng tinapay, kasama na po doon ang dugo. Hindi naman kailangan pati sa kopa uminom tayo kasi in-institute lang yun ng Panginoon, yung manner, para pagka yan ay ipinagdiwang, nakikita natin na ng ating mga mata ano yung mga nangyaring kaganapan Yes. noon sa Last Supper. At tandaan nyo, sa Lucas ay binasa ni Brother Marlon, Lucas 24:28-31, yan yung mismong sagot. Dumampot siya ng tinapay, nagpasalamat sa Diyos, pinagpira-piraso yun at ibinigay sa kanila. Wala na pong binanggit doon na kopa. Oo. Kasi yung kanyang nakita, hindi na yun yung kasama doon sa 12 apostles. No, yun po yun mga kapanalig. Kaya wag ho tayong mag-aalinlangan na sa pagtanggap natin ng tinapay, lagi pong kasama doon ang dugo. Kasi napakasimpleng lohika lang naman, Brother Marco. Pag buhay, ang tao, may laman, may dugo. Yes. Oo. Kapag ang laman, wala ng dugo, hindi na yan buhay. Tapa na yan, malamang. So mga kapanalig, kami po ay gumawa ng isang tinatawag nating vlog, no? Yeah. Sa YouTube. Kayo po yung mga nanonood po sa amin dito sa Radio Veritas, sa website natin at saka sa aking Facebook. Mangyari pong i-search nyo sa sa YouTube. Buksan nyo po yung YouTube, hanapin nyo po yung Apologetica. Yun, Apologetica. Tagalog ho yun, ha. Apologetica, Apolohetica, Apologetica. Tapos po, panoorin nyo po yung mga video natin dyan. May mga pagninilay po tayo dyan. May ginawa kaming video kanina, yung tungkol sa tips ng mga natatakot magkaroon ng COVID o kaya nag-positive na sa COVID. Meron kaming ginawang video kanina, nandyan binigay natin yung mga tips, paano kayo makaka-recover sa COVID. Hanapin nyo po yung ating page sa YouTube, Apologetica. Tapos po, i-subscribe po ninyo. Pindutin nyo yun may nakalagay doon, subscribe. Pindutin nyo po at yan like. po ay tulong sa ministry ng Team Apologetica para magpatuloy-tuloy tayo sa mga bagong platform, no? Kasi dito sa Radio Veritas every Sunday lang tayo nandito kaya naisipan natin gumawa niyan. At meron tayong content KBP, yung kultura, biyahe at pagkain. So hindi yan tungkol lang sa mga pagtuturo. Marami rin diyan. KBP, kultura, pagkain, panalangin. Kultura, pagkain, kultura, biyahe at pananampalataya. Kumpleto Ricardos po yan. Para na kayong makakapag-travel sa iba't ibang mga magagandang parokya, lumang mga simbahan. Ipipicture namin yan. At yung mga kura paroko na naka-assign dyan, i-interviewin natin yan para malaman natin yung mayaman na kasaysayan ng isang parokya na itinayo mga daang taon na nakararaan. So, makikita nyo lang yan sa ating vlog, yung Apologetica. Kaya i-subscribe po ninyo. At kung nais naman po ninyong patuloy na matuto at lumago, mag-avail po kayo ng ating aklat pagtatanggol sa pananampalataya. Hanapin nyo naman po ito sa Shopee. Sa Shopee po, i-click lang ninyo, makaka-order na po kayo at dadali sa inyong tahanan. Ito po may imprimatur ni Bishop Vergara at may endorsement ng CBCP Episcopal Commission on Biblical Apostolate, si Bishop Ronnie Bangkud ng Kabanatuan. Happy Easter po sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin. Susunod ng programang Yes o Bible Hour ni Evangelist Noel Villanueva. Kasama po ang ating mga co-pilot, Brother John Rick Orense at ang ating gwapong technician, Engineer Edgar Bernardo. Ako po, si Brother Marco, si Evangelista. Ako po si Brother Louis Hermosa. Ito po si Brother Marlon Azuelo. Mga kapanalib, keep safe po. Extended ang ECQ. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po si Tatang Larry El Malyari at kaming lahat ay laging nagsasabing, Sumainyo ang katotohanan! Salamat po, Ave Maria! Bagong araw